Pinagbawalan ng lumabas ng bansa si Senator Rodante Marcoleta dahil sa nakambang kaso laban sa kanya. Umalman man si Senator Jigo Estrada sa payag ng ombudsman, nakakasuhan din siya ng plunder. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, tungkol kay Estrada muna, anong plano niya ngayong sasampahan na siya ng kaso? Jiggy, kukonsultahin daw muna ni Senator Jinggoy Estrada yung kanyang abogado tungkol sa nakaambang mga kaso laban sa kanya. Sa panayam ng media kanina, nanindigan si Senator Estrada na wala siyang budget insertions para sa flood control projects. Narito ang pahayag ni Senator Estrada. Sunod kayo sa minority na kinakasuhan o majority? Sa majority na kinakasuhan. Anong basa niyo po, sir? Kayo nilang bahala manghula. Politika ba sa tingin mo, sir? Your guess is good. Basta ang alam ko, sabi na LGMO, wala akong insertion. Katulad ng sinasabi nila, ang first Blue Ribbon Hearing Committee, or yung binulgar ni Bryce Fernandez sa House na meron ako insertion. Sa LGMO, wala silang record na ako ay may insertion ko. At Camila, ng detalye dun sa case ni Senator Marcoleta na pinagbabawalan siya lumabas ng bansa. Jiggy, ibinaba na nga ng Sandigan Bayan yung precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ibig sabihin, bawal nang lumabas ng bansa ang senador habang gumugulong ang investigasyon laban sa kanya. Sa pagdinig ng Sandigan Bayan, iginiit ng ombudsman na maituturing na flight risk si Marcoleta dahil sa kanyang resources bilang senador. Nauna nang sinabi ng ombudsman na pakakasuhan si Marcoleta ng reklamong plunder at indirect bribery dahil sa hindi umano deklarang 75 million pesos na campaign donation. Dawit din sa reklamo sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espirito at Aristotel Viray. Wala pang pahayag si Marcoleta tungkol sa travel ban pero kahapon sa kanyang talumpati, binanatan ni Marcoleta ang ombudsman. Hindi raw siya nito mapapatahimik at haharapin niya ang mga reklamo. Umalma rin dito si Defensor. Narito ang kanilang mga pahayag. If the intention of these cases is to silence me, let me say this at the very beginning. It has failed. I will not be silenced. So let the complaint be examined. Let the evidence be tested. Let the law speak. I will answer in the proper forum with documents, with facts, and with the calm confidence of one who knows that accusation is not proof. Ba't kami kinakasuhan? Kaming mga nagsasalita sa flood control issue, 40 kami, may mga kaso. Yung mga nag-involve sa flood control issue, 6 pa lang ang may kaso. Okay. At Camille, may reaksyon na ba Senator Joel Villanueva kaugnay sa plunder na ikakaso sa kanya ng ombudsman? Jiggy, tikom ang bibig ni Senator Joel Villanueva kaugnay sa mga kasong isasampa laban sa kanya ng ombudsman. Pakinggan natin itong ambush interview kanina. Sir, reaction lang po, sabi po sa ombudsman na hinog na daw po yung ipa-file po na kaso sa inyo, sir. At kaugnay dun sa mga nakakasuhan ay puro mga taga-mayorya. Tingin ba ay mukhang pinupuntirya mga kritiko ng administrasyon, Camille? Jiggy, yan nga ang tingin ni Senator Marcoleta kung pagbabasehan yung kanyang privilege speech niya sa plenaryo kahapon. Sabi niya, mukhang pinatatahimik sila. Sinabi rin ni Davao City Mayor Baste Duterte na may umiiral di umano na undeclared martial law sa bansa kaya kinakasuhan ang mga kritiko ng administrasyon pero itinanggihan ni Palace Officer Claire Castro. Narito ang kanilang mga pahayag. This is not even a silent martial law. It is martial law without declaring it formally. Ang dami na nakukulong, may mga kaso, and for what? Because they oppose, the actions of the administration. Kayo po ang makakaramdam. Kayo na mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial law na nagaganap. Mas naramdaman ito
sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.